Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating dabhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, marami ang nagtatalo. Kung marami o kakaunti ang makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat alam naman natin, sinasabi ng Panginoon na ang daan papunta sa langit ay makipot. At isa pa, mahirap makapasok sa langit ang mga mayayaman. Sabi niya sa kanyang Sermon on the Mount, sabi nga ni Jesus, "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven." Ba, mahirap ang paralan sa langit. So, kung titingnan natin na mahirapan ang mga mayayaman na makapasok ng langit, kakunti lang ang makakapasok sa langit. Sapagkat sa ngayon, sa lipunan ito, hindi lamang dito sa Pilipinas, higit na naghahari ang kasamaan kaysa kabutihan. Pupunta ka ng simbahan, maluwag, kakaunti ang tao. Punta ka ng mga mall, punta ka ng mga sabungan, punta ka ng mga pasugalan, punta ka ng mga sabungan, mga online gaming, nakikita mo, napakarami ng tao. Naglulustay ng pira, nasisira ang kanilang kalusugan. Kaya marami ang nagsasabi, nakukunti lamang ang makakapasok sa langit. Ngunit, isipin na lamang natin na namatay si Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Sinabi niya sa kanyang mga apostolis at sa kanyang mga alagad, "Hindi ako mananatili sa kanyo habang buhay, sapagkat pupunta ako sa aking Ama at sa kanyang kaharian, pag ihanda ko ang inyong mga silid, isasama ko kayo sa kaharian ng Ama sa langit." Ito ang pangako ni Jesus. Sa madaling salita, nais ng Diyos na lahat tayo, kung maaari lamang, makakapasok sa langit, makakarating sa langit. Ito ang pangako ng Diyos. At isa pa kung bakit tayo ang naniniwala na marami ang makakapasok sa langit, mahirap man umayaman, dahil sa parusang igagawan. Sinabi ni Jesus na tayo ang mga karapat-dapat, ang mga mababait ay gantimpalaan ng langit. At yung mga masasama, yung mga sumusuway sa Kanya, mapupunta sa impyerno. Ngunit ang batayan na pupunta sa langit ng isang tao na muling mabubuhay sa darating na araw ay ang kanyang gawa. Kung mabuti ang ating gawa, makakapunta tayo sa langit. Kung hindi, mapupunta tayo sa impyerno. Matindi ang parusa sa impyerno. Walang hanggang pagdurusa sa apoy. Tostado tayo pagdating natin sa impyerno. Ngunit tostado man tayo, maramdaman natin ang bigat ng parusa sa impyerno. Ngunit bago tayo itapon sa ganung katinding parusa, kailangan ang Diyos ay judge, hukom. So, pag-aralan niya kung dapat ba tayong dalhin sa impyerno o dapat ba tayong dalhin sa langit. Yun ang batayan, ang bigat ng ating kasalanan.
Dalawa ang ating kasalanan. Kasalanang mortal, itong tinatawag na kasalanang binyal. Ang kasalanang mortal ay yung alam na natin na masama at isang kasalanan, ginagawa pa rin natin. Ang kasalanang binyal ay yung kasalanan na alam nating masama, ayaw nating gawin, ngunit may mga dahilan kung bakit nagawa natin. So pag ang kasalanan mo ay mortal, sa pagdating ng Jesus, tiyak nasa impyerno tayo. Pero kung binyal, sabi nga ng ating pananampalataya, mayroon pang pagkakataon, yung tinatawag na purgatorio. Ang iba nga, sabi nila, wala namang purgatorio sa Biblia. Totoo, walang purgatorio. Pero ang ibig sabihin ng purgatorio, kung tayo ay namamatay sa kasalanang binyal, ang mga nabubuhay nating nagmamahal sa atin ay gagawa ng mga paraan. Yung tinatawag na cleansing, nililinis ang ating pagkakasala kung binyal. At dahil nga dito, sa bahaging ito, sa purgatoryong ito, tayo mismo ay naniniwala na marami ang makakapasok sa langit. Hindi naman tayo isang bihasa sa theology, hindi tayo isang pari na magsasabi ng ganito. Pananaw lamang natin ito, sapagkat itong inyong kagabay ay naniniwala na tulad ng karaniwang judge, ang Diyos ay mag-aaral din sa ating nagiging kasalanan. Kaya nga marahil itong nabanggit natin sa isa sa ating mga episode, itong si Niña Ruiz, ay magiging modelo natin sa kabaitan at sa ating kabanalan. Tularan natin ang isang Niña Ruiz Abad. Masakit iisipin na mapunta tayo ng impyerno. Kaya kailangan magbago tayo, magsisisi tayo sa ating mga pagkakasala. Nakahanda ang Diyos nang tayo ay kanyang papatawarin kung totoong pagsisisihan natin ang ating mga pagkakasala. Sabi nga na sa banal na aklat, dahil mayroon nga mga kasabihan na ang mabuting tao, maagang mamamatay. Ang masamang damo, mahirap ang mamatay o matagal mamamatay. Ito ang mga filosofiya ng mataong gumagawa ng hindi maganda. Sapagkat mababasa natin sa banal na aklat na sinasabing na kaya maaga mamamatay isang mabuting tao sa sinasabi ng ating Panginoon. Yamang namumuhay ka sa mundo ng mga makasalanan, maaga kitang dadalhin sa kalangitan nang sa ganun hindi ka magkakasala. So, ang mabuting tao, maagang mamamatay upang ilihis sa baluktot na daan. At ang Diyos mapagpapatawad. Kahit ilang beses tayo magkakasala, papatawarin tayo ng Diyos kung hihingi tayo ng kapatawaran. Kung pagsisihan natin ang ating pagkakasala. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagbabago. Kaya matagal mamatay ang isang masamang tao dahil ang Diyos, sabi nga ni Jesus, ako ang mabuting pastol. At kung may mawawala na isang pastol sa aking kawan, iiwanan ko. Halimbawa 100, iiwan ko yung 99 upang hanapin ko yung isang naliligaw na tupa. Sa madali salita, ang naliligaw na tupa ay yung makasalanan. Ang ibig sabihin ng hahanapin, gawan ng pagkaparaan ng Diyos upang makapagsisisi at makapagbabago. Kaya sana tama tayo sa ating pananaw na marami ang makakapasok sa langit.